Hi my loves, in this reading we will going to have love reading for our collectives. So this is timeless reading my loves. So let's see the energy first. Tingnan natin ang energy ng ating collectives right now. Okay. So maybe you are currently, or most of my collectives are currently feeling, sabihin natin, nababagalan sa proseso ng kanilang love life. Maaaring my loves nababagalan, my loves. I hear that. Most of my collectives ay nababagalan sa kanilang proseso ng pagla-love life. So, nandito din yung impatience, my loves. I also hear na pwedeng sabihin natin, yung love life ninyo is more on friendship. And nababagalan kayo sa progreso. Dito, kumbaga, pwede din, my loves, na ikaw ay nag-iintay ng something sa inyong relationship. Kung ikaw ay in relationship, nababagalan ka sa progreso ng love life ninyo, ng sabihin natin, ng evolution. And if you are single, my loves, parang kumbaga nababagalan ka sa takbo ng panahon kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa nakikita yung love na para sa'yo. Pwede din, my loves, na ikaw ay pinag-iintay ng isang tao na parang friendship lang ang kaya mo nang ibigay sa ngayon. And this causes you lots of energy drainage, my loves. Masyado ka na nagiging over fatigue when it comes to this matter na parang, kumbaga, lagi mo na lang yan iniintindi. It's time for you to time out. Kumbaga, ihinto mo muna yung isip mo sa pag-iisip sa love life right now. Hindi ito yung time para isipin mo ang yung love life. May mga bagay ka na kailangang isipin right now. Okay? So, kung sabihin natin, bakit friends pa lang kayong ng taon to ngayon? Dahil may dahilan. And iyon is kailangan mo i-accept. Kasi masyado nang, hindi maganda yun na idudulot nito yung pag-overthink mo. Kung bakit ganun ang takbo ng inyong relationship. If ever halimbawa, iniintay mo mag-propose yung someone, yung person mo, hindi, spirits are telling you na hindi mo kailangang i-drain yung sarili mo when it comes to your love life. And sabihin natin, ipahinga mo yung isipan sa love life. I hear that. Ipahinga mo yung isipan sa love life. Let's see. Bakit kailangan ipahinga ang ating collectives ang kanilang isipan sa love life? Kasi parang ano yan, dito yung patience eh. Yung para bang naiinip ka na sa sobrang bagal na pagtakbo ng relationship ninyo, and kung ikaw man ay single, sa takbo or pagbabago ng iyong love life. Okay, ayan. So dito, my loves, you have to reflect on your wounds. Dito, ang kailangan mo talaga, my loves, is maaaring hindi ka pa talaga totally ready. If you are single na nasaktan before, maaaring hindi ka pa totally ready para makapag-love life ulit. Maaaring kung sino man yung nakikita mong yan, yung na para sa tingin mo is excuse me, another person para sa'yo, hindi ka pa talaga totally ready, my loves. Kailangan mo tanungin ngayon kung ready ka ba? Pag ba ikaw po sumubok sa isang relationship, is maihandle mo ba yan? Kasi you are, my loves, okay, you are deeply hurt before. And I also hear dito, if you are single, my loves, na broken hearted ka because na friend zone ka. Na friendzone ka and masyado kang mong dinamdam, masyado kang nasaktan dito sa friendzone na to, my loves. Pero dito
my loves, spirits are telling you na sabihin natin, itigil mo muna yung sabihin natin pag-iisip about your soulmate. I also hear that. Parang kumbaga spirits are telling you na ipahinga mo muna yung sarili mo dyan kasi masyado ka nasasaktan. Kailangan mo muna mag-reflect. Parang, alam mo yung sinasaktan, ikaw yung mismo nananakit sa isip, sa damdamin mo eh. Parang kailangan i-direct mo muna, my loves, yung attention mo sa ibang bagay. Okay, what spirit wants to assure you when it comes to relationship? Tingnan nga natin. Kasi masyado ko nasaktan. Kahit na halimbawa single ka, hindi ka pa nga nagkaka-love life, broken hearted ka na, parang mga ganung bagay, my loves. Rekindle, ayan. If ever then, ayan, my loves, pwede ding nag-iintay ka nga ng something, kaya ka nababagalan sa takbo ng inyong relationship. Pwede, my loves, na yun nga, you are inseparated at iniintay mo pa rin yung taong to na parang friendship lang ang kayang ibigay sa'yo right now. If you are in a relationship, pwede din, my loves, na iniintay mo kung kailan ko propose itong taong to pero wala pa rin progreso. Obstacles, look for ways around the obstacles to find happiness. So that's, sabihin natin, part of your relationship and your love life na magkaroon ng obstacles. Talagang naka-imprint din sa'yo na sabihin natin makaranas ng obstacles when it comes to love life. Kasi kailangan mo dito ng deep reflection and challenges. So, you are destined to have a very challenging love life, my loves. So, maaaring yours, pati yung soulmate mo, lumitaw dito eh. Pwedeng ikaw din ay nakadestined doon sa sinatawag natin mga karmic relationship kasi more on challenges. So, kailangan mo talaga dito ng deep introspection para mas ma-identify mo sino talaga ang taong para sa'yo. And all true soul connections involve challenges that can be overcome together. Minsan naiisip mo baka hindi yun ang soulmate mo kasi napakadaming obstacle, pero yung pala siya. Pwede din na sabihin natin nag-iintay ka para sa taong akala mo soulmate mo pero hindi naman pala siya. Diba? Kaya spirits are telling you na wag, ilayo mo muna yung isipan mo sa soulmate thing na tinatawag na to. Okay? Ilayo mo muna siya sa isipan mo yun. Masyado siya nagiging distraction sa'yo. Sa life mo. So, let's see. Message from spirits. Ayan. You are supplied for today and all for tomorrow. So, my loves, dito talaga, kailangan, may nakatadhana namang love life sa'yo eh. And if you are in relationship, may nakatadhana sa inyo. But, sabihin natin na, no need to worry. Meron nakatadhana sa'yo. And all, kumbaga, supplied for you today and all of for tomorrow. Ayan. Your relationship or your person na nakatadaan na sa'yo are very or highly protected. You and your loved ones are safe and spiritually protected. Sa ngayon, my loves, I hear na kailangan mo i-unleash yung adventurous side mo and ilayo mo muna ang iyong isipan sa soulmate thing. Okay? Sa ngayon, kailangan mo muna maging bold, maging adventurous and daring, and ilayo mo muna yung isipan mo sa pag-iisip ng iyong love life. So, dito, kumbaga, i-stop mo muna yung isipan mo. Kasi, yung relationship mo, yung kung kanino ka nakadestined, secure siya, my loves. Meron talaga. Pero, sabihin natin, i-detach mo muna yung iyong isipan doon. Okay? Kasi, ayan kaya natin nasabing destined siya. Destined ka doon. Pero dini, my loves, lumitaw si Guardian. And dito, look. You are highly protected.
connected. Kayong dalawa, kung sino may taong nakatadhana sa'yo. Pero sa ngayon, ilayo mo muna yung isipan mo sa soulmate thing. You are called to have rest, to have break time out for a karmic thing. And that's one of the challenges sa'yo. Kailangan ilayo mo muna, i-detach mo muna yung isipan mo sa mga ideal na pwedeng mangyari sa relationship mo or sa yung love life or sa yung soulmate. Okay, let's see. Our last card. Yun. So, soulmate na naman, my loves. Your soulmate is ready with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Okay, one thing is for sure, my loves, kagaya ng sinabi ko, meron talaga nakatadhana sa'yo. Pero, I hear na mas ma-manifest mo yung soulmate na yan kung nakadetach ka, my loves, doon. Kasi nagkukos sa'yo ng, ng fatigue, ng pagod, ng drainage. So, i-detach mo muna, my loves. Double soulmate, oh. Confirmation na you are destined for your soulmate. Pero kailangan ilayo mo muna, wag mo muna pakaisipin ang love life right now. Be more adventurous, i-enjoy mo muna ang life mo nang hindi mo iniisip, ini-imagine ang iyong love life. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.